ngayon, nandito tayo sa airport sa Pampanga dahil meron tayong iso-surprise na isang fan ko po. Iso-surprise lang po tayo para kunyari, normal na lang po tayo. So akala niya Standy lang yung sumalubong sa kanya pero hindi niya alam, ako ang tunay niyang ama. Ayan yata si Abby. Hindi niya alam, pinaghahanap na siya ng batas. Abby? Si Abigail Galiosa, 12 taon na po ako dito sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Sa mga naging employer ko, kinukuha ko po talaga is may bata kasi mahilig po talaga ako sa bata. Pagising ko po sa umaga, nagsasalang po muna ako ng pagkain ng almusal ng bata. Tapos yung bata, gigisingin ko, nihanda ko naman po yung mga damit niya. Hey, don't hit yourself. Let's walk first. Pag nakaayos na po siya, pupunta na po kami sa paaralan. Pag nahatid ko na siya, babalik naman po ako sa bahay. Doon na po ako mag-uumpisa maglinis, maghanda ng lunch. Ang trabaho ko po, hindi ko po iniisip na trabaho. Parang sila po yung pamilya ko. Ang 3 lang po naging goal ko noon sa pag-abroad. Una, mapatayuan ng bahay ang mama ko. Pangalawa, makabili ng sariling lupa. At pangatlo is yung mabigyan ng bahay ang ate ko. Since maliit pa kami, close talaga kami niyan. Kahoy lang kasi yung bahay namin dati, yung sahig namin, mga bato-bato. Kaya siguro nakipagsapalaran na rin siya sa ibang bansa. Kasi kung dito lang, mahirap din, ang liit ng sahod. Sa tabing dagat kami nakatira. Sinira ni Yolanda. Inaawa man si Abigail sa akin dahil wala akong pera na ipatayo. Kaya sabi niya sa akin, Ma, magpagawa ka ng bagong bahay. Sa awa ng Diyos, nandyan, konkreto. Parang give ako po sa kanya. Kasi po mula nung namatay po yung papa ko, lahat po ng trabaho, pinasok niya. Para buhayin din po kaming magkakapatid. Nung nawala yung father namin, parang bumalik kami sa zero. Laki din niya ng sacrifice sa father ko. Pinapakita ko sa kanila na strong ako para po hindi po sila mag-alala. Pag nasa malayo ka, pag pinakita mo yung weakness mo sa family mo, sila po mismo manlulumo. Ayoko nang dagdagan yung mga problema nila. Nag-start po yung pagiging like ko kang Alden mula nung nag-umpisa yung Aldab. Yung mga panahon na yun is very exhausted ako. Every time na may show or may punta dito si Alden, pinupuntahan ko po siya. Nakikita ko yung pagmamahal ni Alden sa pamilya niya. Doon ko po siya na talagang nagustuhan. Yun po yung unang kita namin ni Alden, nagkaroon ng meet and greet. First concert niya po dito sa Hong Kong noon. I love you, Alden! Meron kaming picture noon ni Alden na hinawakan ko talaga yung abs niya doon sa loob talaga ng hotel room niya. Dito po sa Hong Kong, ang Pasko po dito is ordinary day lang para sa amin. Kasi may trabaho pa rin po kami. Or kung may holiday man kami ng araw na yan, yun lang po magagather ng kasama yung mga kaibigan, kakain, or maki-Christmas exchange gift. Hello guys! Dito tayo ngayon sa isa sa lugar sa mga pinagtitipunan ng mga OFW dito sa Hong Kong. Thank you sa lahat ng mga tulong na nabigay niya sa amin. Ngayon, siya naman yung nag-sacrifice sa amin. Niintay ka namin makauwi dito soon para sa Christmas. Pangarap ko na sana mabuo yung pamilya namin. Bisitahin naman niya ako dito kay alam mo naman yung edad ko. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Pag pumunta ako sa Santo Niño, niling ko na sana may time siya sa akin. Sabihin naman niya sa akin na love niya ako. Total, nanay naman ako. Iba naman ang papel ko sa buhay niya.
Ang message ko lang sa kanila is sana maging masaya sila ngayong Pasko at maging healthy. Hello po, dito na po kami sa Cebu. Hindi po alam ng family ko na dito na po ako. Hello po, nandito po ako ngayon sa isang remittance center sa Lapu-Lapu. Ngayon po magpapanggap po ako bilang isang teller at magpapadala po ako sa ate ko. Sabihin ko po sa kanya ipapakash out ko dito sa Lapu-Lapu. Ano sa man? Kung sa magbuhaw na nakaroon dayon, Mo sa basak sa Lapu-Lapu ba? Kay first time rabian ako nagpadadihag. So ayan rabian ako. Ngayon na daw. Karoon na. Pwede na daw kunin ngayon. May hapon. Good afternoon. Excuse me, ma'am. Ito yung i-register mo, ma'am. Pag, Scan? oh, Scan na lang. magka-cash out ka. hindi ko maintindihan, ma'am. Ay, ikaw! Snin! Dessert pa! Scam! Ikaw, ikaw! Silang ko makakuan ba, maka-explain. Siyempre, tuwang-tuwa ko, maligaya ko dahil birthday ko 17. Ngayon, nandito tayo sa airport sa Pampanga dahil meron tayong iso-surprise na isang supporter or fan ko po. May iso-surprise tayo po. Quiet lang po tayo. Kunyari, hindi niyo po ako kilala. Joke lang. Awit ka na dyan, ha? As of now, inihintay natin si Abby. Mga 45 years na ako nakatayo dito. Wala pa rin siya. Joke lang. Yan o, kita niyo may mga standy yan dyan, pati dun sa taas. So akala niya standy lang yung sumalubong sa kanya, pero ang hindi niya alam, ako ang tunay niyang ama. Ayan yata si Abby. Hindi niya alam, pinaghahanap na siya ng batas. Abby. Halika mo dito, Abby. Welcome home. Welcome home. Thank you. Oh, ito, bigyan kita ng flowers. Thank you. At saka bigyan din kita na... At nakita na daw tayo sa Hong Kong. Many times. Many times? Oo, nandun ako nung shooting unit. Every time na nag-Hong Kong kayo sa hotel, pinupuntahan kita. Grabe naman yung pagpunta mo sa hotel. Baka iba yung isipin mo. Hindi, joke lang. Hindi. Ako lang dati madalas pumupunta kang Alding kung nasaan siya eh. Pag every time po na pumupunta siya ng Hong Kong. Ako naman yung pumunta sa'yo. So, alam mo ba na marami akong hinandang sorpresa sa'yo ngayong araw? Hindi ko alam. Ano ba yan? Naiya ako. Hindi, halika na. ko alam Ako na ba magbubuhat nito? Kung alam ko lang, sana nagbihis ako. Hindi ba?
Ay, hindi po. Sana po Nakabihis ka na. Bye-bye. Kinilala ang Pampanga bilang Christmas capital of the Philippines kapag Kapaskuhan. Number 1 talaga ang Pampanga sa paggawa ng mga magagandang lanterns. Ito yung parang nagiging identity ng Pampanga pagdating sa mga Christmas ornaments. Man, Nax. Parang ang layo sa akin kaninang sinundo ko sa airport ah. Ready na. Tingnan nga, ikot nga, isang ikot nga. Oh, panis, let's go. So ready ka na? Mukhang ready ka na Abby sa ating holiday for today. Halika, ako ready na rin eh. Let's go! Meron na tayong time together dito sa tren na to. Tara, sakay tayo. Let's go! Kaya? Up, yeah! My goodness. Ayun na, nakakatakot! Hindi naman ako. Ano yung naging difference ng Pasko mo nung nag-start ka magtrabaho sa Hong Kong kaysa nung nandito ka pa? Sa Hong Kong kasi, ang Pasko is parang ordinary days. Magsisimba ka lang, kung day off mo, kung hindi, trabaho. Pag Pasko, yung mga Pinoy, nagsasama-sama din sila. Opo. Yun po, nagki-Christmas party din, ganun. Nagsalo-salo. Ganun din ako nung bata eh. Kasi nung time naman yun, wala naman din kaming pera na pang-celebrate na pagkakataon na tayong makapasok sa showbiz. Mas naging memorable yung mga Pasko na naranasan ng family. Ikaw ba nakakauwi ka ba every Christmas? Hindi po, pero lately po, may chance na nakakauwi ako. If pwede kang pumili ulit ng choice, ano sana ang gusto mong maging? Wala akong pinagsisiyan sa mga nangyari. Everything po na nangyari sa buhay ko, chincheris ko po. Wala po ako Parang pinapanood niyo talaga ako, parehas kami ng mga Wala sinasabi. kung papipiliin ako ulit. Etong profession pa rin ang pipiliin ko. Yay! Pagbilan nga po kami. Hello po, Merry Christmas. Hello po. Ang sarap naman yan! Kumakain kami nito after ng simbang gabi. Marami ba nag-flashback? Sarap. Sa tingin mo, anong age makakapag-settle down? Feeling ko 35. Bata pa naman mo. Maligayang Pasko mga kapuso! Nandito po tayo ngayon para lutuin ang ating all-time favorite na pansit at humba para sa ating idol. Siyempre gagamitin natin ang ating sekretong pampalasa na Knorr Pork Cubes. At ngayon po, umpisa na natin ang pagluluto ng pansit bami. Pag tuwing Noche Buena, pag nagsalo-salo kami, ako po yung nagluluto. Ngayon po ilalagay na natin ang Knorr Pork Cubes. Ang nagturo po kasi sa akin ng pagluluto is yung papa ko po. Kasi po siya yung talagang mahilig magluto sa bahay. Iiwan lang po natin ng mga 5 minutes in a low fire po. Tapos, okay na po siya. Ngayon po, ang lulutuin naman natin ay pork humba. Mamarinate po muna natin siya ng mga at least 3 to 4 hours. Ang pagkakaiba po ng pork humba at ang adobo is, ang pork humba is may sugar at may tausi. Ito po siya ay nag-aagaw ng alat at tamis. Tapos po pag kumulo na, hihinaan na po natin ang apoy hanggang sa lumambot po siya. Nakakatulong ang Knorr Pork Cubes dahil para sa akin nanunuot talaga ang lasa nito. Ito na po ang ating mga niluto para sa ating idolo. Excited na po ako na mapatikman sa kanya ito.
Aba, parang ako naman na-surprise. Ikaw ba may gawa nito, Abby? Oo, hinanda ko talaga yan para Oh, sa'yo kasi alas na- pambawi ko. Pambawi. O sige, o. Ano to? Gourmet pansit ba to? Tikman na natin. Ano yung mga pagkain na hindi nawawala kapag Christmas celebration kasama yung family? Ganito talaga. Kasi paborito to ng pamilya namin. Ah, okay. Oo, lalo na itong humba. Ito talaga, hindi ko to makakalimutan kasi nung nabubuhay pa yung papa ko, alam ko paborito niya to eh. Kaya ito talaga yung isa sa niluluto ko tuwing Pasko. Sarap, di ba? Sarap ha? Mm. Thank you, Abby. Ang sarap naman na ito. May pa-fireworks ngayon. Special na special. Wow. Tingnan mo, parang yung O, tsaka burden. nagliparan yung mga ibon. Ano ba yun? Wow! Ang ganda. Ba, Merry Christmas nga naman talaga. Totoo. Ayun, oh. Ang lakas mo naman, Abby. Ang lakas makapelikula, no? Opo, tingnan mo, ang ganda. Kung meron tayong pelikula, anong title? Once in a lifetime. Oy, panis. Once in a lifetime. Oo naman. Hands down talaga ako sa mga kagaya mong OFW kasi yung sacrifice of nalalayo ka sa pamilya para magtrabaho. Isipin nyo na lang ang kinabukasan ng pamilya nyo. Salamat, salamat. Thank you, Abby. Merry Christmas. Salamat, Mas, salamat. thank you, Alden. salamat, Thank salamat. you. Si Tatang Rene, kasama natin siya ngayon. Gano'n na kayo katagal gumagawa ng lantern, Tay? Mga 3 dekada na. Bakit po fish ang sikat na lantern dito sa Pampanga? Kasi ang fish lantern matagal na panahon na yan. Halimbawa, nagkaroon kayo sa isang lugar na yung bayan nyo o yung lugar nyo, magkakaroon ka ng magiging prosperity ang tawag doon. Relation to that, parang yung symbol din kasi ni Jesus Christ sa Bible, fish, di ba? Yung fish. Ayan. Magdikit din tayo ng mga kaliskis. Yung mga kaliskis niyan, kasi nung unang panahon, yung mga balisyosong ginagamit ko niyan, halimbawa, bumili ka ng balot, may asin yan sa loob. Ito po siya is luto na, kumbaga hindi po siya buhay. Kasi may asin eh. Saka parang gumagalaw tang eh. Gumagalaw yan. Lalo na yung nanay niya, yun, no? Ayan ba yung nanay? Nakakatuwa siya na experiencing firsthand yung mga supporters ko na sa ganitong paraan. Malaki ang respeto ko sa mga OFW. At one point, siguro si Abby, darating din yung panahon na lahat ng hard work niya will pay off and then magagawa na niya lahat ng gusto niyang gawin, kasama ang pamilya niya.